Gikan sa masa para sa masa, matinding paglabag sa constitutional rights ayon kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Narito ang balita ni Cristel Austria. Ito, pakinggan natin. Mula sa bibig mismo manggagaling ni PRRD, ano reaction niya sa MTRCB at bigyan natin ng argumento. Isang matinding paglabag sa constitutional rights. Ito ang sinabi ni former President Rodrigo Duterte hinggil sa pagsuspende sa kanyang programang Gikan sa Masa para sa Masa sa SMNI. One, that would be a gross violation of my constitutional right to free expression. And second, of course, is the outfit which I am using as a platform violation of Ayan, ang sinasabi niya dito, gross violation. Matinding paglabag sa konstitusyon. Yung free expression at yung plataforma niya. press freedom. Magdadalawa yan. Kasi using a medium there, which is a SMNI. So, yun ang akin. Those constitutional rights are sacred. Talagang mabigat yan sa ating konstitusyon. Ani dating Pangulong Duterte, para sa kanya ay sagrado ang konstitusyon, kaya naman mabigat na paglabag ang isinagawang hakbang ng MTRCB. In my view, the suppression to express your right to exercise this freedom, it cannot be the subject of a preliminary or a permanent status. Hindi nga pwede yan. The right to free expression is absolute. To me, that is how I understand it. I agree with you, ha? Ang free expression is absolute. Ibig sabihin, karapatan po yan. Hindi yan pwedeng alisin. Freedom of the press. Hindi ko nga po malaman, ito po ay tanong, anong nakain nyo MTRCB? Ha? Ang bilis-bilis ng inyong desisyon. Biglang suspindido agad. Alam mo, meron akong dalawang gustong puntuhin dito. Una, nakakatakot na po ito. Siguro, dapat na po mag-ingat-ingat yung mga vloggers. Kasi tandaan po natin, kung nagawa nila yan kay PRRD, kung nagawa nila yan sa isang SMNI, paano pa kaya kaming mga vloggers? Kaya ako, payo ko lang sa mga vloggers, no? Medyo mag-ingat-ingat po tayo sa mga sasabihin natin. Hindi ko po ibig sabihin na sumang-ayon tayo sa kanila. Pero mag-ingat tayo sa pagbanat sa kanila. Kasi mas importante na ang ating programa ay manatili. Hindi man ganong kabigat ang banat, at least nananatili. Kasi malamang-lamang to uubusin tayo. Again, kung ginawa yan kay PRRD, paano pa sa akin o sa mga ibang vloggers? Kayang-kaya nilang gawin. They are flexing their muscle. Kaya nakakatakot ito. Iisa-isahin po yan. Talagang patatahimikin nila. Definitely, that is a fact already. Na gawin mo sa dating presidente, matindi po yan. Hindi sila tatanggap ng kokontra sa kanila. Bubusalan at bubusalan. Kaya po mag-iingat tayo. Kasi baka silipan. Pero anyway, sa isang banda, pag sinilipan ka talaga, merong makikita at makikita. Sabi nga ni si Jason sa ata nagsabi, pag sinilipan mo lahat ng media, sama mo na vloggers, silipan mo lahat ng vloggers, ubos yan. Kasi meron ka makikita at makikitang mali eh. Wala namang perpekto eh. Talagang pag tinarget ka,
tapos ka. Kaya nga ang target dito hindi naman si PRRD. Sabi ni Attorney Panelo, ang totoong target dito daw, hindi ko rin alam kung tama sila, ay SMNI, hindi daw siya. Kasi baka pinatatahimik ang SMNI. Kaya alam nyo, yung pangalawang gusto kong bigyan ng komentaryo dito, etong press freedom na nangyayari sa bansa natin na hindi natin nakakamtan sa ngayon, ito po ay napakalaking problema natin. Kaya nga po hindi ko maintindihan ang mga politiko or ang mainstream media, hindi ko na alam kung sino may kasalanan sa balita na yon, na kung ano-anong binabalita, problema dito, problema dito, problema dito, problema dito, pero yung the main problem of this country right now and today is the attack on press freedom. Hindi ko maintindihan, sino ba ang susunga-sunga dyan? Yung media ba o yung politiko? Ang layo ninyo sa putukan, mga animal. Yan ang pinaka-problema natin. Ngayong araw na to, at kahapon, at ngayong linggong ito, atake sa karapatan nating magsalita. Ang lalayo ng mga topic ninyo. Ang lalayo ng mga content ninyo. Ano kayo? Nagbulag-bulagan? Harap sa kanan, harap sa kaliwa, pag-usapan ng China, pag-usapan ito. Ito problema natin eh. Kung ano-anong dinidiscuss ninyo. Spencer Lacalle, shout out. Medyo ano nangyayari? Hindi nyo alam yung balita, yan ang problema. Ito kasi ang aking prinsipyo sa buhay. You major on the major. And you minor on the minor. Anong ibig sabihin na you major on the major? Yung may kabuluhan, yun ang bigyan mo ng yung oras, ng iyong pansin, ng iyong lakas. You stick doon sa mga makabuluhan. Yung mga minor things, kung po pwede nga, pinapalagpas mo na yan, minor eh. That is not the issue. Or if it is not the issue, you don't focus on it. Parang, let the main thing be the main thing. And let the minor thing be the minor. Yung iba ginagawa, yung the main thing is the main thing ginagawang minor. Oh. Yung minor ginagawang main thing. Bigyan ko kayo halimbawa. Ang pinaka-problema natin dito na dapat nating ipinaglalaban ay yung karapatan nating magsalita. Anong usapin nyo sa media? West Philippine Sea. Nyemas kayo. Asan ng putukan, napakalayo. Sana tong mga ewan ko kung ano-ano mga pinagagawa. Ang lalayo na ng usapan eh. Matuto tayo eh. Let the main thing be the main thing. And the minor be the minor. Baka mamaya pinagtatalunan natin. Ang pinaka-problema ng bansa ngayon, nakakaharapin natin for sure until 2024. Pagbalik natin sa 2024, pagbalik ng session ng legislative natin sa 2024, ang una nating kakaharaping problema is attack on press freedom. And that problem
I believe will remain until 2028. Tapos anong makikita mong balita sa media? Nagsabuyan sila ng tubig, animal. Walang masama doon sa balitang yun. Ba't nalampasan nyo tong ganito? Ulitin ko, let the main thing be the main thing. Dagdag ni FPRRD, malinaw na censorship ang nangyari. A temporary preventive suspension is by itself already a censorship. Hindi ka nakakasalita. You're censored. So, to me, to that extent, or to the full time that you are not allowed to talk, it is a derogation of your right, of your constitutional right to free speech and free expression. Ito isigaw ninyo parate, request ko sa mga manonood. The right, the constitutional right to free speech, free expression, freedom of the press, nasa Constitution yan at nasa itaas po yan. Isa yan sa mga pinaka-importanteng karapatang pantao. Hindi yan pwedeng basta alisin nang walang due process. Tapos, pag nagko-komenta kayo dyan sa media na yan, sabihin nyo, ibalita nyo yung problema natin ngayon. Nilalagpasan nyo kung ano-ano balita ninyo Matatandaang sinuspinde ng Movie and Television Review and Classification Board o MTRCB ang dalawang programa ng SMNI na... Ito. Merong Taga Kinabalon PH. Meron siyang sinabi, sana sinabi nyo yung freedom of the press nung panahon ng ABS-CBN. Sagutin natin. Basta ganyan, hindi ad hominem, may laman ang tanong. So ibig mo sabihin, taga Kinabalon PH, pinagtatanggol mo na bakit ang ABS-CBN. Sana lang, bago ka nagkomento, nag-research ka po. Ha? Ewan ko lang kung tama ang intindi ko. Ikino-compare mo sa ABS-CBN. Ang ABS-CBN po, matagal nang paso ang prangkisa. Tumatakbo sila ng matagal na panahon, paso na, walang prangkisa. Kumbagat, sa isang driver, matagal na silang nagmamaneho ng sasakyan, matagal na silang nagmamaneho ng bus na paso ang lisensya. Kaya, dahil sa tagal na nila sa ere ng walang prangkisa, parang matagal na silang nagmamaneho ng bus, nahuli sila, nagmamaneho ng bus, walang lisensya, kaya kinumpiska ang lisensya. Naiintindihan nyo? Yung SMNI, parang nahuli na may lisensya. Pero kinuha yung lisensya dahil sabi nung MMDA, swerving. Ang sabi nung driver, there is no such thing as swerving. Naintindihan nyo po? May lisensya po ang SMNI. Nung nahuli, for discussion purposes, kung may pagkakamali man sila, dapat dumadaan sa due process. Ano pong due process? Bago nyo patawan ng parusa, dapat madinig muna sila. Nadinig ba ang gikan sa masa? Yung kanilang paano nila ipagtanggol ang sarili nila? At ang yung nagsususpinde ay walang karapatan magsuspinde. Walang karapatan magsuspinde ng walang due process. Naiintindihan nyo na yung pagkakaiba. Pag may pulis, halimbawa na lang, eroplano, yung nagpapalipad ng eroplano, paso ang lisensya, lilipad ka sa kanya? Ang SMNI, buhay ang prangkisa.
para doon sa mga bashers na hindi nakakaintindi. Pati kayong tinatawag nyo sarili ninyo mga political analyst ng mga dilawan. Hindi ko maintindihan ba't hindi nyo ma-differentiate ang pagkakaiba ng ABS sa SMNI. Simple yan sa eskwelahan, sa argumento. Dapat alam nyo mag-differentiate. Pagka hindi, patay ka dyan. Sasabihin, bakit? Anong pinagkaiba ni PRRD kay Pinoy? Hindi, wag na si Pinoy, patay na eh. Yung buhay na lang. Anong pinagkaiba ni PRRD kay ERAP? Pareho naman silang naging presidente. Parang ganoon eh, di ba? Oh. Dapat suportahan yung parehas. Oh, kayo na sumagot. Anong pinagkaiba ni PRRD kay ERAP? Learn how to differentiate. Ano pinagkaiba ng SMNI sa ABS? Naintindihan? Andiyan pa ba yung nag-question? Naintindihan mo na? O hindi mo alam? Sabi, sumagot na, sumagot siya. Naniniwala ka ba talaga na walang halong political yung pagkakasara ng ABS-CBN? Yung paniwala ko ay hindi pwede magsara ng isang istasyon. Ang paniwala ko ay wala sa usapan. Ang titindikan sa pagsaram ng isang istasyon ay may nalabag ba? Ang tanong prangkisa, hindi paniwala. Kasi kung paniwala ko at magsasara tayo ng istasyon, karamihan ng mainstream media sarado. Bakit? Busa lang bibig eh. Anong silbi nila? So, ang paniwala ko is not the point, is not the issue kung sasara o bubuksan ang prangkisa. Coach Oli, galit ka? Hindi. Mas gusto ko yung ganyan. Di ba? At least may ngayon nakita ng taong bayan. Pati yung mga dilawang tae na hindi nila ata alam anong pinagkaiba ng SMNI at ABS-CBN. Paano naging political analyst yun? Hindi nila alam pagkakaiba. Tanga. Ngayon, hindi mo pa tanggap o hindi mo alam taga Kinalabolon PH na walang prangkisa ang ABS na matagal na.